Sinasabi ng Mateo 24:14, ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Gaano na ba tayo kalapit sa katapusan ng mundo? Ang makabuluhang bahagi ng mga aklat ng Apokalipsis ay natutupad na. Ngunit ang mga bagay na nauukol sa New World Order ay nananatili pa rin sa hinaharap at malapit nang mangyayari. Na kahit sa loob ng ebanghelismo sa nakalipas na 150 taon, ang pamamaraan ng futurism pagdating sa interpretasyon ay lumago at nangingibabaw. Ngunit ito ay isang malaking pagkakamali. Ang mga prophetikong pag-aaral sa Biblia ay dapat bigyan ng kahulugan base sa makasaysayang paraan, dahil ang propesiya ay kasaysayan na natupad. At alam ni Satanas na kung kaya niyang sirain ang pamamaraan, maari rin niyang sirain ang mensahe. Ang huling mensahe ng Diyos ay maari lamang i-interpret sa pamamagitan ng mga historical method, kagaya ng mga propesiya ni Daniel at ng Apokalipsis, na ito ay maaring ipaliwanag mula sa isang historicist perspective na sinusundan ang mga kasaysayan at inilagay si Jesus ang siyang sentro ng propesiya. Mga mahal kong mga kaibigan, ating ilalahad ngayon ang 8 chronological na palatandaan ng mga kaganapan sa mga huling araw. Number 1, nasugatan ang Antikristo. Sa Apokalipsis 13:3, habang nakatayo ako sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na bumangon mula sa dagat, at nakita ko ang isa niyang ulo na nasugatan na ikamamatay. Ito ang kasaysayan ng maghari ang Pransya sa pamumuno ni Napoleon Bonaparte, na kanilang hinuli si Pope Pius VI noong February 19, 1798. Dahil sa pagtanggi nito na talikuran ang kanyang pansamantalang kapangyarihan, nabihag si Pius at dinala sa Pransya, at ito ay namatay pagkatapos ng 18 buwan karahasan. Ang maliit na sungay na siyang Antikristo ay namumuno mula 538 AD hanggang 1798. Niyurakan niya ang mga katotohanan tungkol sa santuaryo, na ayon sa ipinaliwanag ng anghel kay Daniel na ang taon 1798 ay ang panahon ng kanyang wakas. Ayon sa Daniel 8, talatang 9, at mula sa isa sa kanila ay dumating ang isang maliit na sungay, na iyon ang Antikristo, na lumaking lubha patungo sa timog, patungo sa silangan, at patungo sa kaluwalhatian ng kanyang lupain. Pero sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang pangitain ay tumutukoy sa panahon ng wakas. Sa Daniel 7, pinapatay ng maliit na sungay ang mga banal ng Diyos sa loob ng 1,260 taon. At sa Daniel 11, talatang 31 at 39, nakita namin ang isang paglalarawan ng parihong panahon ngayon, na ang maliit na sungay ay tinatawag na hari ng hilaga na mababasa sa Biblia. Ngunit sa oras na iyon, ng pagtatapos ng taong 1798, ang hari ng Timog, ang atyestikong komunismo sa Rebolusyong Pranses, ay bumangon laban sa hari ng hilaga na siya ang kapapahan, at binigyan niya ito ng nakakamatay na sugat.
ng pangalawang kaganapan. Magsisimula ang paghatol. Daniel 8, talatang 13. Narinig kong nag-uusap ang dalawang anghel. Ang isang anghel ay nagtatanong sa isa, hanggang kailan kaya tatagal ang mga pangyayaring ito na nasa pangitain? Ang pagpapatigil sa araw-araw na paghahandog, ang paglalapastangan sa templo. Sa loob ng 2,300 araw at pagkatapos ang santuaryo ay linisin. Ayon sa santuaryo ng Hebreo, pagsamahin natin ang Daniel 8, talatang 14 at ang Leviticus 23, talatang 27. Ang ikasampung araw ng ikapitong buwan ay ang araw ng pagbabayad sala o Day of Atonement. Ito ay tumama sa buwan ng Oktubre 22, 1844. Ibinalik ng Diyos ang mga katotohanan sa santuaryo tungkol sa 10 utos, binyag, katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya at marami pang ibang mga katotohanan na winasak ng maliit na sungay na siyang Antikristo. Sa Daniel 7, talatang 10, si Jesus ay pumaroon sa sinauna ng mga araw. Ang Diyos Ama, ang mga hukuman ay naihanda at nabuksan ang mga libro dahil ang paghatol ay nagsisimula na sa hukuman ng langit. Ginawa ni Jesus ang paglipat mula sa banal na puok patungo sa pinakabanal na puok, katulad ng kung ano ang ginagawa ng mga pinakamataas na saserdote sa makalupang santuaryo. Ayon sa Apokalipsis 22, talatang 12, upang malaman kung aling gantimpala ang ibibigay, ang paghuhukom ay isasagawa ayon sa nakasulat sa mga libro. Tanong, ano ang mga aklat na ito na nabuksan? Ito ang mga aklat ng ating mga mabubuting gawa ayon sa Malakias 3:16. Mula sa talaang ito ng katangian ng bawat tao, pagkakakilanlan sa sarili o sariling katangian ay maingat na iniingatan sa mga libro doon sa langit. Ang pangatlong kaganapan, panahon ng transisyon ng Estados Unidos ng Amerika. Sa Apokalipsis 13:11, pagkatapos ay nakita ko isa pang halimaw na bumangon mula sa lupa. Ang halimaw na ito ay may 2 sungay na parang kordero at nagsasalita na parang dragon. Ang sinasabing maladragon, ang pagsasalita ay isang sanggunian sa mapanlinlang at mapangakit na pananalita na kagaya ng ahas sa halamanan ng Eden. Sa Genesis 3:15. Kung ang mga propeta ay ang mga tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw, ang kapangyarihan ay siyang tagapagsalita ni Satanas. Ang mga bulaang propeta sa Biblia ay inaangkin na mga kinatawan ng Diyos na may dalang mensahe na nagmula sa Diyos, ngunit inaakay nila ang mga tao palayo sa Diyos. Mayroong isang kapangyarihan lamang ang lumitaw sa kasaysayan sa panahon ng post-medieval na akma sa paglalarawan ng hayop na kagaya ng tupa ng Apokalipsis 13. At yan ang protestanting bansa ng Estados Unidos ng Amerika. Ang mga sungay ay kumakatawan sa mga hari at kaharian o gobyerno. Daniel 7:24 at Daniel 8:21. Ito ay kumakatawan sa 2 prinsipyo ng pamamahala ng Amerika, ang kalayaang sibil at relihiyon. Ang malatupa na pamahalaang ito na naglalarawan ng pagiging kordero ni Kristo ay gagamitin ang lahat ng kapangyarihan ng unang hayop, ang hayop ng sistema ng kapapahan. Ang Estados Unidos ngayon ay nasa panahon na ng transisyon
kung kaya mayroong Christian nationalism. Sinusubukang gamitin ng Amerika ang relihiyon upang kontrolin ang pamahalaan. At ngayon ay mayroong presidente ang Estados Unidos ng Amerika na isang malakas na taga-suporta ni Pope Leo. Ang pang-apat na kaganapan, pagpapatupad ng Sunday Law. Sa Apokalipsis 13, talatang 12, at kanyang i-exercise ang lahat ng autoridad ng unang halimaw sa kanyang presensya, at ang magiging sanhi nito na ang buong lupa at mga naninirahan dito ay sasamba sa unang hayop na kung saan ang sugat nito na nakakamatay ay gumaling. Sinabi ni Juan na gagawin ng hayop na bumangon mula sa lupa ang lahat ng iniuutos ng unang halimaw, ang sistema ng kapapahan. Nang ibig sabihin nito ay pupersahin niya ang buong mundo na sumamba sa hayop at tatanggapin ang kanyang tatak. Kaya ang issue tungkol sa climate change na nangyayari ngayon ay magiging pandaigdigang issue. Mapapansin mo, si Pope Leo ay lubhang nakikibahagi sa pagmumungkahi ng mga solusyon sa krisis ng climate change, at ang pangunahing punto nito ay upang ipatupad ang isang araw ng pahinga na tinatawag na Green Sunday. Ito ay isang kilusan ng Climate Sunday para sa kapakanan ng pag-iingat ng kapaligiran. Ang panglimang kaganapan, ang tanda ng halimaw ay tinanggap na walang tao na maaring bumili o magbinta maliban kung mayroon siyang tatak o ang pangalan ng hayop o numero ng kanyang pangalan. Ang mga sumusuko sa presyo na inilipat ng institusyong ito ay tatanggap ng tatak ng hayop o pangalan sa kanang kamay o sa kanilang mga noo. At ang tumanggap ng tatak, ang ibig sabihin ay kabilang ka sa hayop at sasambahin mo ito. Ang tanda ng halimaw ay kasalungat sa selyo ng Diyos. Pang-anim na kaganapan, gagawin ni Satanas ang paghuhuwad ng pangalawang pagbalik ni Kristo. Apokalipsis 13, talatang 13, at gumawa siya ng mga dakilang kababalaghan na pinababa niya ang apoy mula sa langit patungo sa lupa sa paningin ng mga tao, at dinadaya ang mga nanananahan sa lupa sa pamamagitan ng mga himalang iyon. Ang paniniwalang atyesmo, pinaniniwalaan lamang nila kung ito'y kanilang nakikita. Paanong mangyayari na ang isang atyesta ay makikiisa sa Antikristo? Sa pamamagitan ng isang napakalaking himala. Ang pinakamarangal na gawain sa dakilang drama ng panlilinlang sa katapusan ng panahon ay tatangkahin ni Satanas na gagayahin ang pangalawang pagdating ni Kristo. Gagawin ni Satanas na ipakita ang kanyang sarili sa iba't ibang dako ng mundo bilang isang maringal na nakasisilaw na nilalang na nagniningning na naglalarawan na kagaya ng anak ng Diyos na ipinahayag ni Juan sa mga apokalipsis. Pinapagaling niya ang mga may sakit na mga tao at kanyang ipinapalagay ang katangian ni Kristo, at sasabihin niya na baguhin ang Sabat patungo sa araw ng Linggo, at nag-uutos sa lahat na sambahin ang araw na kanyang pinagpapala. Ito ang pinakamalakas na panlilinlang ni Satanas na kanyang lilinlangin na kahit pa ang mga hinirang. Sa Mateo 24, talatang 4. Ang mga Kristiyano ay magagawa lamang na matutuklasan ang mga huwad na pamamaraang ito sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang ikapitong kaganapan, ang dakilang panahon ng kabagabagan. Sa kaganapan, si Miguel ay tatayo. Si Miguel ay ang militar na pangalan ni Jesus, at ang kanyang pamamagitan
sa pinakabanal na puok. Sa Daniel 12, talatang 1, sa gayong oras, si Miguel ay tatayo, ang dakilang prinsipe na nakatayong nagbabantay sa mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan. Ito ang panahon ng kabagabagan para sa mga masasama, dahil ibubuhos ng Diyos ang kupa ng kanyang kagalitan sa mga may tatak ng halimaw. Apokalipsis 14, talatang 9. Kung sino man ang sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tatanggapin ang kanyang marka sa kanyang noo o sa kanyang mga kamay, siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos. Ang Apokalipsis 15:8 ay sumasalamin sa ideyang ito, na nagsasabi sa atin na bago ibuhos ang 7 salot sa mapaghimagsik na sangkatauhan, ang ministeryo ng pagiging tagapamagitan ni Kristo sa langit ay magtatapos, at ang pinto ng awa ay magsasara, at ang magiging kapalaran ng bawat tao ay napagpasyahan na. Ang pangwalong kaganapan, ang pangalawang pagdating ni Jesus. Nasaan tayo ngayon sa timeline ng kaganapan sa mga huling araw? Kaibigan, tayo ay nasa pagitan ng Apokalipsis 13, talatang 11 at 12. Naniniwala ako na sinusubok ng Diyos itong huling henerasyon, ang henerasyon na pinaniniwalaan ko na masasaksihan ang ikalawang pagdating ni Kristo, at ang aming pinakamalaking motibasyon ay ang magiging born again, ang makakasama si Jesus sa mapawalang hanggan. Kaya mga minamahal, ito ang panawagan sa atin ngayon. Matakot ka sa Diyos, luwalhatiin mo siya, sapagkat ang pagsamba sa Kanya ay siyang buong katungkulan ng tao. Ito ba ang iyong hangarin, mahal kong mga kaibigan? Ang gugulin mo ang walang hanggan na kasama si Jesus. Magsisikat magbago, kaibigan, dahil ang panahon ay malapit na. Hanggang sa muli, patuloy tayong mag-aral ng salita ng Diyos dito sa channel ng Vince Traveler's Diary, para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan na nagmula sa Biblia.